Samantala, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na mahalagang mapalakas ang bilateral at multilateral partnerships ng Pilipinas sa harap ng iba't ibang hamon sa mundo. Mula sa Vancouver, Canada, ihahatid sa atin ni Kenneth Pasyente ang Sentro ng Balita Live. Trixie, kasunod nga ng pag-angat ng Pilipinas sa isang upper middle income status na bansa, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat pa itong trabahuhin. Sa joint press con kasama si Prime Minister Mark Carney, natanong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagiging upper middle income na bansa ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sumasalamin ito sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga namumuhunan. Gayunman sinabi ng Pangulo na bagaman mahalaga ang pag-angat na ito, malinaw na marami pang kailangang gawin para tuluyang mapalakas ang mga sektor ng ekonomiya. We certainly still have a ways to go. But I think that in terms of economic growth and in terms of being able to identify the sectors in our economy and in our government as well, that need to be amended, that need to be modified, that need to be modernized, really. Dagdag pa niya na ang bagong kategorya ng Pilipinas ay magdudulot ng pagbabago sa istruktura ng suporta mula sa mga international partners, lalo na pagdating sa pagbibigay ng grants. Pero giit niya, now that changes the rules a little bit for us, because we have to become less dependent on just straight out the foreign grants, for example. I do not worry. We were discussing this earlier today, and I don't think that it will lead to an increase in interest rates for loans, for example. But we do believe the effect will be on the grants that are given. Nangangahulugan lamang din anya ito na nakita na ng World Bank ang kakayahan ng Pilipinas na hindi na nakadepende ang bansa sa mga grant mula sa ibang bansa. Samantala, ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng bilateral at multilateral partnerships sa gitna ng patuloy na pagbabago sa geopolitical landscape. Ayon sa Pangulo, nagkakaisa ang Pilipinas at Canada sa paninindigan na dapat pang palakasin ang kooperasyon ng mga bansang naninindigan sa international law at sa isang rules-based international order. Bagamat mahirap anyang matiyak kung sapat ang kasalukuyang mga kasunduan upang matugunan ang mga hamon sa hinaharap, mahalagang magkaroon anya ng matibay na ugnayan at aktibong komunikasyon sa mga partner countries upang sama-samang mapanatili ang katatagan at kapayapaan. It is very, very clear, I think, to most countries and the leaders of those countries that these bilateral and multilateral exchanges and alliances and partnerships become necessary so that when we face the volatility that I spoke about, that we are facing it from a much larger base, as it were, which will bring us hopefully the stability and will give us the options to adjust. We have two differing forces that we have to balance here. One is to be stable, and at the same time we have to be agile. Trixie, matapos nga yung mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ay nagtulong siya sa isang sikat na Filipino fast food chain dito sa Vancouver kung saan nakihalubilo siya doon sa mga kumakain doon, pati sa mga crew. At ngayong hapon dito sa Vancouver ay magkakaroon ng ilang pribadong engagement si Pangulong Marcos Jr. at bukas ay inaasahang makikipagpulong siya sa mga business leaders bago siya makipagkita sa ating mga kababayan sa isang aktibidad kasama ang Filipino community. At yan na muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa iyo, Trixie. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.